Bakit kayo narito? Zailinhei, panagutan mo ang kapatid ko. Hindi ko siya nagalaw, kahit isang hibla sa ulo. Pananagutan para saan? Paano hindi ito kasalanan mo? Gawa mo lahat ito, ang pagkalugi ng pamilyang to. Pagkasira ng pamilya mo. Dahil sa sablay mong pamumuhunan, ano ang kinalaman ko dyan? Ikaw na halimaw na walang puso. Ang mansyon ng pamilyang to ay kinumpis ka ng mga nagpautang. Umiyak ka. Kapatid ko at ako ngayon, wala nang mapupuntahang bahay. Kaya kung tiisin ang basement, pero paano ang kapatid ko? Lumaki siyang spoiled mula pagkabata. Paano siya makakaligtas sa ganoong masamang kapaligiran? Zailinhei, nakikiusap ako sa'yo, kapag kumita ako, ibabayad ko doble ang gastos mo sa pag-aalaga sa kanya. Pangako. Kapatid, nakakahiya ito. Umalis ka. Hindi, maliban kung panagutan mo siya. Kung may pera pa ako, hindi ako magmamakaawa sa harap ni Zai Yinghei ng ganito. Ang pinakamasama, lahat ng nasa paligid ko, maliban sa kanya ay nagnanasa sa babae. Si Yuan Yuan ay kay tamis at kaakit-akit, hindi ko pwedeng hayaan ng mga walang hiya na makuha siya. Kanina, nagpapanggap ka ba na sumunod sa plano? Huwag ka nang magmakaawa sa kanya. Kaya kong tiisin ang basement. Hindi tayo aalis. Ang taginit sa Hecheng ay nakakapaso. Ang marumi at magulong basement, walang aircon. Paano mo matitiis yun? Kailangan kitang bigyan ng maayos na matitirhan. Nagsisermon si Duyaw tungkol sa moralidad. Pero ang tunay na problema ay... Kapatid, bakit ka maagang umuwi? Hindi ko siya kayang tanggihan. Yuan, pansamantala, kailangan mong manatili sa bahay ng mga Zai ng ilang buwan. Kung maramdaman mong inaapi ka, malaya kang umalis. Umalis ka. Kapag naninirahan sa bahay ng iba, dapat matamis kang magsalita. AXA, salamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Ang mga pamilyang 2 at C ay laging nagbabangga. Hindi ko dapat umasa sa magandang wakas kasama siya. Huwag mo akong tawaging AXA. Ang ating relasyon hindi pa ganoon kalapit. Ako, akala ko lang, dahil magiging sa iisang bubong, ang pagtawag ng kapatid ay mas magiging pamilyar. Isa ka lang pansamantalang bisita. Sa ilang buwan, kailangan mo nang umalis. Hindi kailangan ng peking paglalapit. Kaya dahil ang iyong kapatid, si Yinhe ay galit sa akin. Paano ko haharapin ang mga darating na araw? Bakit ka umiiyak ng ganyan? May nasabi ba masakit masyado kanina? Malinaw na malungkot siya ngayon. Siguro ayaw niya akong makita. Umiiyak ang kapatid mo. Umiiyak ang kapatid ko. Bakit hindi mo siya pag-aanin ang loob? Kung tutuusin, ikaw naman ay kapatid lang niya sa pangalan. Nakakaiyak ang drama na ito. Naiinis ba siya sa pag-iyak at ginagamit na dahilan para paalisin? Kuya Xi, simula ngayon, hindi na ako iiyak. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Hindi kita pinaalis. Makinig ka. Lumampas ka na ngayong araw. Pasensya na. Kaya pala nagkamali ng intindisik si Yinhe. Umiyak ako dahil sa kanya. Ayos lang, Kuya Xi. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero hinayaan mo pa rin akong manatili. Nagpapasalamat na ako. Maaari kang humiling. Hanggat makatuwiran, sasang-ayon ako. Seryoso ako.
Matagal nang naririnig ang pribadong ari-arian ng pamilya Xi at ang kanilang kakaibang alak. Sa wakas, natikman ko na ngayon. Tumanda na si 2D. Bigyan mo siya ng kaunti, maaaring ayos lang. Kuya Xi. Masarap talaga. Medyo nahihilo lang. Mula sa araw na ito, bawal na ang alak sa pamilya Xi. Sa gitna ng araw, naisip mo ba ang pag-ibig? Bakit ka narito? Nagdadala ng dokumento, nasa iyo ang ate ko. Nakalista ang mga paborito niyang brand, mga meriendang gusto niya, at mga karaniwang libangan, na hilig niya. Nakalista lahat dito. Handa na sa pagbagsak ng pamilya Du. Basta't mabuti ang buhay ng ate ko, ang aking dangal, ay walang halaga. Talagang imposible ka. Hoy, tingnan mo man lang. Nasa akin ang ate mo. Aalagaan ko siya ng maigi. Huwag kang mag-alala. Bakit hindi ako mag-aalala? Kapatid ko siya sa dugo, hindi mo ka mag-anak. Gaano kalaki ang malasakit mo? Seguridad, punta na sa opisina ko. Ihatid mo siya palabas. Babalaan kita. Kapag kinuha ko siya pabalik, kung pamayat siya, pagbabayaran kita. Alas 11. Kuya Xi, matanda na ako. Kung magtatagal ako sa labas, medyo mamaya, konti lang. Okay lang naman, di ba? Tinatawag mong konti ito. Naaalala ko, ang curfew ng pamilyang Tu ay alas 9. Paano mo nalaman yan? Sinabi ba sa iyo ng kapatid ko? Traitor ka. Mula ngayon, ganyan din sa pamilyang Xi. Ano? Alas 8. Matagal ko nang naririnig. Mahigpit ang patakaran ng pamilyang Xi. Hindi ko inasahan na kahit bisita tulad ko ay susunod sa mahigpit na tradisyong ito. Kapatid, kailan mo mababawi ang pera at may uwi mo ang iyong matamis na kapatid, kuya? Sa tingin mo ba nararamdaman na masyado akong chismoso? Miss Duo. Wow! Lahat ng pinakabagong disenyo. Global na limitadong edisyon. Bibiliin mo lang basta-basta. Kung hindi mo gusto, itap. Anong pagkakataon, bumibili lang basta gusto, at sakto sa estilo ko. Lahat yan sa'yo. Itabi mo para sa sarili mo. NXC, mula ngayon, pwede bang maging kapatid mo? Hindi ko kailangan ng kapatid. Alanan. Heto ang allowance mo sa bahay. May 200,000 dito. 200,000. Huwag kang mag-alala, Jim Fixie. Pagsisikapin kong pagurin siya para mabayaran ang bawat sentimo. 200,000 na baon. Dagdag galing sa pagbenta, lumang damit at bag. Sa kabuuan, mga 700,000 hanggang 800,000. Hindi talaga mabayaran. Utang ni Dosh. Nakakainis na thesis. 800 beses nang tinanggihan. Yuyu, sabihin mo, bakit noon? Nag-aral ako ng management. Ngayon, bangkarote na ang Do. Anong kumpanya ang magpapamanage sa akin? Yuyuan. Ang layo natin sa ginhawa. May alam ka bang trabaho na talagang may bayad? Bigyan mo ako ng ilan. Lasing ka ba? Hindi naman masyado. Pero lasing na lasing ka. Saan kita dadalhin? Nakatira ako sa bahay ni Xianhe. Zai yon. Yung cold fish sa Zai family. Yung ice cold na tagapagmana na hindi nagsasalita kanino. Nga, siya nga. Sis,
Mali ka nang iniisip, mali ang habol mo sa pera. Bakit magtatrabaho ka? Kung pwede mo makuha si Zion, kunin ang tagapagmana. Pagkatapos, makukuha mo lahat ng gusto mo at hindi ka magkukulang. Sai Yinhe. Tumigil ka sa kakulitan. Anong koneksyon niya sa kapatid kong lalaki? Parang langis sa tubig. Paano niya ako tratuhin? Malamig at walang pakialam, hindi ako pinapansin. Hindi ba ganyan nga ang nangyayari? Sa ganitong sitwasyon, naniniwala ka bang kayak masuyo siya? Dagdag pa rito. Hoy. At saka, siksiyin he. Hindi ko talaga tip. Ang lalaking yon ay makaluma at saka. Naku po, tama na, tigilan mo na. Anong ginagawa mo? Siya. Sobrang striktong trato sa akin. Nagpatupad pa ng curve. Kailangan nasa bahay bago mag-alas negatibo 8. Alas negatibo 8? Hoy. Araw pa naman. Anong dapat katakutan? Sa hirap ng buhay sa pamilyang Xi, hindi kita pipilitin manatili. Lalaking modelo. Tumawag ka ba ng modelo? Ang gwapo niya talaga. Gusto ko siya. Zai, hindi kami tumawag ng modelo. Malinis talaga ang relasyon namin. Marami ka nang tinawag dati. Tapat kong i-report ito sa kapatid mo. Ah. Huwag po. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Pasensya na, Yuan. Halos hindi ko na makontrol sarili ko, kaya hindi kita masasalba. Huwag kang umalis. Duyuan, naiintindihan mo ba ang ginagawa mo ngayon? Sai Yinhe. Siguro. Dapat di na kita pinapasok dito. Noong nakaraang gabi, paano ako nakauwi rito? Yung lalaking modelo. Nagkamali ba akong isipin si Yanhe bilang lalaking modelo? Tapos na ako. Dapat na ba akong mag-impact at umalis sa pamilya Xi? Ang curfew ng pamilya Xi, walang alak pagkatapos ng 7 p.m. Bakit mas maaga ang curve? Yuan, pasensya na sa hindi pagtulong sa iyo kahapon. Para makabawi sa iyo, maghahanap ako ng trabahong malaki ang sahod. Tagapagtugtog ng piano. Ginoong Yang, totoo ba ang nakikita ko? Hindi ba yan si Duyuan? Dahil sa ugali ni Yanhe na mapaghiganti, hindi ako maaaring magtagal dito. Kailangan kong kitain ang sarili kong ikabubuhay. O, ang bangkaroteng pamilya Do. Ang kanilang dalagang, dati kayabang-yabang, ngayon tumutugtog para sa pera? Sa totoo lang, ang piano ng dalaga ay mas mahusay pa rin. Doang. Miss Do, ang ganda ng pagtugtog mo ng piano. Bakit hindi mo siya iuwi na parang alagang aliw? Itinatago mo lang ang galing? Ginoong Duang ay laging may hilig sa mga nalulugmok na kagandahan. Siyempre, siya ang dalagang inaapi. HMM. Giyamit ni Dovin ang kanyang posisyon para tanggihan ako ng maraming beses. Oras na para mabawi ang aking dangal. Mahusay. Batang Jiang, pakiusap, wag mong gambalain ang trabaho.
Dovin, hindi ka na ang mayabang na Miss Doe. Hindi ba dapat ang iyong ugali sa akin ay magbago? Ano ang ginagawa mo? Master Jiang. Nakakailang ito, pakiusap, huwag mangharas, ng aming tauhan. Isa lang siyang music hero. Magsilbi sa akin ay mababa para sa kanya. Miss Aljanji, huwag kang balisa. Eksakto alas 7 na. Matatapos na ang shift ko. Miss Doe, huwag kang magmadali. Hindi pa si Mr. Duang nasasawa sa tugtog mo. Jiang Fai Yangi, ano ang gusto mo? Huwag kang magalit. Namumutla ka na. Gusto ko lang marinig kang tumugtog ng isang pyesa. Alam ko, kailangan ni Miss Doe ng pera para tumugtog ng piano. Magkano? 50,000, 100,000, o 500,000. Tama sila. Hindi na ako isang dalaga. Kailangan ko ng pera. 500,000. Tutugtog ako. 500,000. Dovin, mas gusto ko ang iyong mayabang na dangal noong tinatanggihan mo ako dati. Paano ka naging ganito ka ba ngayon? Bumalik na ba si Douyin? Lumabas si Binibining Do kaninang hapon. Hindi pa siya nakikitang bumalik. Tila ang kapangyarihan ng pamilyang Xi ay walang silbi sa kanya. Imbestigahan kung nasaan si Douyin. Ngayon, Douyin, dati kong nagustuhan ang iyong kayabangan noong tinanggihan mo ako dati. Bakit ka naging ganito ka ba ngayon? Nagbebenta ng kasiyahan para sa patas na kalakalan. May problema? May issue ka dyan? Sanay ka sa luho. Kaya mo bang mabuhay sa silong? O sumama ka na lang sa akin? Pasayahin mo ako ngayong gabi at babayaran kita kahit magkano. Huwag mo akong hawakan. Gusto mo bang mapahiya? Bilisan mo. Huwag mo akong hawakan. Gusto mo bang mapahiya? bilisan mo. Sa kasalukuyan mong estado, ang mapansin ka ay isang karangalan, at naglakas loob mo akong lokohin? Tama, Douyin. Sumama ka kay kapatid na yang. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Kung hindi, kapag ibinente kita. Sa matatandang lalaki, pagsisisihan mo ng huli. Ayaw mong ibenta ang sarili mo? Magbabayad ako ng 1,000,000. Paglingkuran mo ako ng mabuti ngayong gabi. Pakawalan mo ako. Kung maglakas loob mo akong hawakan, hindi ka ubra sa kapatid ko. Natatakot ka ba sa walang kwentang lalaking yon? Ang pamilya Do ay mga daga na ngayon, na nais pagtulungan ng lahat. Pag-aari na ako ni Xi Yinhe. Alam mo ang kanyang estado rito. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Hawakan mo lang ako. Sisirain ka niya. Si Zai Yinhei. Tinulungan ka niya? Sa ugnayan ng Zai at Do, swerte ka pa nga't hindi ka niya itinatapon. Hindi ka makakatakas ngayon. Hindi ako sasama sa kanya. Sinusubukan mong tumakas? Gaga kang babae. Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang may hawak. Sino ang nagpayag na hawakan mo siya? Binatang Zai. Bakit po kayo nandito? Ginoong Zai. Bakit ang tagal mong sumaklolo? Gaya nga ng inaasahan, ang reputasyon ni Xi Yinhe, mas mabisa pa sa sarili kong kapatid. Pinagmamalupitan ako ng mga iyon, hindi ko palalampasin to. Ngayong nasa ilalim ako ng iyong proteksyon, dapat kang gumanti para sa akin. Masakit ba? Opo, Ginoong Xi. Ginoong Zai, hindi ko alam na sakop mo pala siya. Talagang bulag ako. Ay patawad niyo po ang aking kahangalan. Patawarin niyo po ako ngayon. Paano mo gusto ayusin ito? Binigyan lang nila ng sampal sa mukha ko. Papagpapaluin mo sila. Ngayon di hanggang sa masiyahan ako. Teka, Sampalin nyo. Nasiyahan ka na? lubos na po, Ginoong Xi.
Kaya pala hindi totoo ang chismis. Hindi galit si CEO Zai kay Miss Do. Malinaw na mahal niya ito. Masaya ka na ba? Masaya ako. Kapag nalaman ko na inaapi mo siya ulit, buburahin ko ang pamilyang Jeong. Naiintindihan ko. Bakit sa tingin ko, galit si Tsai Yin-he? Ginoong Xi. May masama bang ginawa sa'yo? Hindi po, mabuti ang trato nila sa akin. Bakit ka naman nagtugtog ng piano dito? Naiintindihan mo ba, kung hindi ako dumating ngayon, ano ang maaaring nangyari? Ikaw, Anong problema? Xi, masakit ang tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Malamang nasa kalsada si Miss Do. Kumain siya ng kain na hinala at nagka-gastroenteritis. Kagabi, dumaan ako sa tindahan ng cake na inihaw at malamig. Nakakaakit ang amoy. Hindi ko napigilan kaya bumili ako. Palusot para kumain. Dahil ang chef ng pamilyang Xi ay pangit magluto. Hindi iyon. Dahil alam mong mahina ang sikmura mo, kumakain ka pa rin ng walang ina. Hindi niya alam paano alagaan ang sarili. Simula ngayon, patakaran ng pamilyang Xi. Bawal ang anumang kahina-hinalang pagkain. Bawal. Magtatakda ako ng mga patakaran. Ang mga pasyente ay dapat kumain ng magagaan. Sa panahong ito, magiging okay ka rin. Ginoong Xi, pakiusap, wag mong sabihin sa kapatid ko na may sakit ako. Mukhang balisa siya kamakailan. Ayokong maging pabigat. Hindi ka pabigat. Si Tsai Yin-he ay may malumanay na bahagi. Hindi rin kaya ni Viet Do. Iyan ang Yin-he na kilala ko. Nalugi ang pamilyang Do. Simula ngayon, ang mga tulad ni Zheng Fia na naghahangad kay Do Uyen ay dadami. Kung gusto kong protektahan siya, ang pinakamahusay na paraan ay ang humanap sa kanya ng makapangyarihang asawa. Si Yin-he. Kaya mo bang talagang tiisin na itulak siya sa piling ng iba? Ako, may nasa mukha ba ako? Hindi. Huwag kang pumunta sa restaurant bukas. Pumunta ka sa Ta Corporation. Maglalaan ako ng pwesto para sa'yo. Talaga? Narinig ko ng requisitos ng Ta-Corp. Ay napakahigpit. Kaya ko ba to? Maglalaan ako bilang personal assistant ko. Buwan ng sahod, 20,000. 20,000. Mas mataas pa sa 70% ng bagong graduate. Si Emista, napakabait. Para iligtas ang bankrupt na tulad ko, pumanaw na ang mga magulang, walang kwentang kapatid, umaasa lang sa iba. Dalawampuli. Enlista, handa na ang iyong sasakyan. Umupo ka sa tabi ko. Opo, sir. Mahal na chairman ta, may mga instruksyon po ba? Wala yun. Tara sa opisina. Boss, Mula ngayon, dito ka na magtatrabaho. CJ, hindi pwede. Humiling lang ako ng ilang araw. Ikaw, ang malaking boss. May babae ka na sa tabi, magpakita kayo ng respeto. Siya ang magiging ginang ng tahanan. Pakibili mo ako ng kwintas na perlas para sa iba yan.
Ang budget ay 300, ang matitirang halaga ay ang komisyon mo. $300. Si Yinhe, gaya ng inaasahan, talagang maluho. MS, 2. Nagkakaproblema ka ba sa trabaho? Mga simpleng aberya lang. Mayroon bang si Yinhe, kahit ano, malapit na kasama? Ang asawa ng chairman ay nag-iimbestiga sa CEO ng profesional na kilos. Kapag nagbibigay, dapat magsaliksik mo sa ganoong paraan, masisiyahan ang tatanggap. Huwag kang mag-alala, MS, 2. Malinis ang reputasyon ng CEO. Nakakainis. Napananatili niya ang integridad, walang babaeng, sa tabi niya. Siyempre, maliban sa iyo at kay Miss Zai. Kaya walang ibang babae. MHM. HMPH. Si Yinhe ba ay walang tagahanga? Pero sa totoo lang, ang isang makaluma ay hindi naman makakaakit ng babae. Kung si Yinhe ay walang romantikong interest, ang kwintas na ito ay para sa kapatid niya. Mas gusto ni Xi ang payak ngunit elegante, bagay na bagay sa estilo niya. Staff, kukunin ko ang kwintas na ito. Kwintas, 254K. 254, 300 ibinawasan ng 254 ay may 46 ito. Ginoong ta. Tingnan mo ang kwintas na ito. Ano sa tingin mo? Masyadong malapit si Tadanha. Maganda ito. Ginoong ta, hindi ba ito para sa iba? Gusto kong makita kung bagay sa akin. Alainan, tapos ka na ba? Mahirap gawin. Bakit ba ito mahirap? Ginoong ta, hindi mo alam kung paano. Hindi pa ako nakapagsuot nito sa iba. Bagay sa'yo ang kwintas na yan. Lahat ng regalo ko dati, damit, kwintas, bakit hindi mo suot? Well, masyado ko silang mahalaga para gamitin. Baka masira, kaya nakatago lang sila. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Maghapunan tayo mamayang gabi. Alam ko. Heto ang regalo para sa'yo. Kamusta, Yunesti? Nako. Ang kwintas na pinili mo ngayon ay kakaiba ang disenyo. Kailan ang iyong panlasa? Naging napakasopistikado. Nay, alam ko, pinili ni Auntie. Stay. Nagkamali ka. Hindi ako ang tita ng bata. Ako lang ang personal na assistant ng tiyo. Wow, ang galing ni Auntie. Direkta kang katrabaho ni Uncle. Bagay na bagay kay Uncle. Mga bata, kung ano-ano sinasabi. Huwag mong masyadong isipin. Pero, hindi mo ipapaliwanag? Siya pala. Kaya pala nagbago ka. Bigla na lang nagbibigay ng regalo at nagyayaya kumain. May iba ka palang balak. Gusto kong makasama si Dudayan. Tulungan mo akong kumbinsihin ang pamilya Xi. Sige na nga. Mahigpit ang tradisyon ng angkan ng Zai tungkol sa mapapangasawa ng tagapagmana. Dapat pumili sila ng kapakipakinabang. Hindi pa banggitin ang pagkalugi ng kahit hindi nalugi ang pamilya Do. Ikaw at si Do din na magkasama. Tutol pa rin si ama. Patutunayan ko sa kanya, kahit walang ayos na kasal, pangungunahan ko ang angkan ng Xi. Mabuti, kukunin ko muna ang jade necklace. Pagkatapos ng lahat, una ang kaligayahan ng kapatid ko. Salamat, ate. Sam, hindi ka ang aking tita. Ang pangalan ko ay Duday. Tawagin mo akong Tita Dayet. Tita Di. Mabuting bata. Ang panlasa mo sa partner ay kahanga-hanga talaga. Alam ko. Tara na.
Hindi ko inaasahan si Ginoong Ta na maging marahan sa mga bata. Sa tingin ko, mas malumanay siya sa iyo kaysa sa bata. Ginang Ta, nagsasalita ng walang saysay si Cheng Cheng. Bakit ka nakikisali? Ako lang ay lugi at walang materhan kaya ang kuya ko. Iniwan ako sa bahay ni Ginoong Ta. Hindi lahat ay pwede. Manatili lang sa bahay ni Zai Yinhe. Dahil wala silang kapal ng mukha ng kuya. Sumang-ayon si Ginoong Ta dahil sobra siyang inistorbo ng kuya ko. Nang walang tigil. Siguro nga. Nagtataka ako. Narinig ni Ginoong Ta. Ang sinabi lang ni Ginang Ta, baka dapat kong ipaliwanag. Kahit paano, si Yinhe, ang pinakamalaki kong sponsor ngayon, talagang hindi ko pwedeng hayaan ang mga chismis na makaapekto sa ating purong relasyong pinansyal. Ginoong Ta. Ngayon, nagbibiruan lang sina Cheng Cheng at Ginang Ta. Sila ay nagbibiruan lang. Sumusumpa ako. Talagang wala akong anumang ibang intensyon sa iyo. Wala, kahit kaunti. Tama iyon. Naiintindihan ko. Mabuti naman iyon. Walang humahabol kay Yinhe. Pero Tutu, ang isang makaluma na tulad niya, paano naman? Magkakagusto ang babae sa kanya? Sobra bang makaluma? Mas maganda ba ito? O mas maganda ba ito? Hindi naman. Zai Yinhe. Biglang na demonyo. Bakit biglang sexy na kasuotan? Ang matikas na ebis at dibdib. Siguradong nag-ehersisyo ka palagi. Lanan. Ang haplos na ito ay kakaibang pamilyar. Tapos ka na bang hipuin? Hindi ko sinasadyang mahawakan ka. Kasi, biglang nanghina ang mga binti ko. Mahina pala ang binti mo, ah. Halatang kulang sa araw-araw na ehersisyo. Samahan mo ako sa tennis court bukas. Oras na para maging fit. Ha? Ehersisyo? Pero ako, wala akong raketa. Meron ako. Wala rin akong gamit pang tennis. Bibilihan kita ng bagong gamit. Si Yinhe, ikaw, masyado kang mabait sa akin. Matutulog na muna ako. Hindi pwede ito. Pagod na pagod, kailangan ko magpahinga. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Hindi na ako lalaban. Kailangan ko munang magpahinga. Masyadong matigas. Medyo matigas lang ang pakiramdam. Sino nagsabing hindi ako hihiga? Huwag mong sabihin. Higa ka na. Zai Yinhe, bakit ka mabait sa akin? Baka naman gusto mo ako. Medyo pagod na ako. Uuwi na ako. Una na ako. Haha, ang pangit talaga ng apartment. Sino yan? Ang layo na ng oras. Kuya, Oh, magstay ako sa'yo ngayong gabi. anong problema? Inapi ka ba ni Natanying at ang babaeng yon? Hindi sila pwedeng umapi sa kapatid ko. Tuturuan ko siya ng leksyon. Diyos ko. Hindi niya ako inapi. Ako to.
Ako to. Naiisip ko ang family villa naming i-auction bukas. Sakit ng puso ko. Ayokong mag-isa, kaya napunta ako sa'yo. Pasensya na, Yuyo. Kasalanan ko. Okay lang, kuya. Kahit na talaga wala kang kwenta. Naging sanhi ng pagkalugi ng pamilya. Nawala ang villa natin. Pero, hindi kita kinamumuhian kahit kailan. Kumikita ako ng malaking pera kamakailan lang. Ibibigay ko lahat sa'yo. Mababalik natin ang ating tahanan balang araw. Halika na. Hindi ko kailangan ng pera mo. Itabi mo para sa sarili mo. Tapos anong gagawin mo? Nakapag-ipon din ako ng pera. 2 milyon, Hindi sapat para bilhin muli ang bilya. Pero sapat para suportahan tayong dalawa. di ba? Anong trabaho ang malaki ang kita? Sabihin mo ngang nagbebenta ka ng sarili mo. Kuya. Sige na, sabihin mo na, ang pamilya natin, sa kalagayan natin ngayon, pagkatapos nito, anong uri na boyfriend pa kaya ang makukuha ko? Huwag kang mag-alala, Bien, muling itatayo ko lahat mula sa simula at hahanap ako ng pinakamahusay na boyfriend. Pero paano? Ibig kong sabihin, paano ang magiging boyfriend ko sa hinaharap? Maging katulad ni Xi Yinhe, papayag ka ba? Maghanap ng katulad ni Zai Yinhe. Gusto mo na akong paalisan agad? Nagpaplano ng agawin. Ang baon ko agad? Ako, halimbawa lang yun, nakakamatay sa takot. Saka nga pala, hindi ko naman gusto ang ganoong klase. Tama, ako mismo ang nagpalaki sa'yo. Dapat tumugma ang panlasa mo sa akin. Hindi naman siguro ganoon kasama. Pangako ng mga matatanda, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Sabi niya gusto niya ako. Kagabi nung hindi ako umuwi, hindi man lang nag-text. Walang pakialam talaga. Anong ginagawa mo? Wala naman. Nagbabrowse lang. May chismis ka ba? May dine date ka palihim online, no? Hindi nga. Teka, ikaw, namumula na pisngi. Ikaw ang may dinidate. Napansin mo rin. Sinusubaybayan ko ito. Hot na streamer ngayon. Streamer? Anong klaseng streamer? Yung medyo suggestive. Fish ang pangalan niya. May malalim at sexy siyang boses. Perpektong six-pack abs. At ang dance moves niya, asti, sayang, di niya pinapakita mukha. Ipakita ko sa'yo. Ito ang pampawala ko ng stress. Habang nagsusulat ng hindi ko ito pinapakita. Sa basta-basta. Ito ang gamot na tumutulong sa akin. Maibsan ang pressure ng thesis ko. Ordinaryong tao. Hindi ko basta ibabahagi. Anong ginagawa mo? Nakakabwisit. Paano mo binura ang mga litrato ko? Nasira mo ang kapatid ko. Ang mga mapanuksong litrato ng male streamer na ito ay hindi dapat makita ng kapatid ko. Nilalason mo ang inosenteng kaluluwa niya. Ang kapatid kong si Yuan Yuan ay matanda na. Bakit hindi niya pwedeng panoorin? Mahigpit na ipinagbabawal. Bakit siya ang nasa isip ko? Ang likod ng taong ito, parang siksihin he. Oh, kasama mo na naman ang walang kwenta mong kapatid. Bakit hindi ka na lang kay Zai Yinhe habang buhay? O baka naman si Zai Yinhe, pinalayas ka na? Yang, hindi mo naiintindihan. Ang kapatid sa dugo at isang kasintahan ay magkaiba talaga. Kahit papaalisin ako, pakialam mo ba? Paano hindi ito tungkol sa akin? Noong huli, ginawa mong masakit ang mukha ko ng ilang araw. Ngayon, kung wala ang suporta ni Zai Yinhe, isa na lang kayong tupa para katayin. Ikaw ang nagdala nito. Narinig ko, ang pamilyang to ay naghihintay ng pera sa auction ng bilya para sa utang. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang plano mo? Mga tao sa auction ngayon, puno ng mga elite. Paano kung sumigaw ako ng utos na ang to family bilya mo hindi maabot sa auction? Kung gayon, ang plano mong gamitin ang pera sa auction para sa pagbabayad utang ay biglang babagsak. Mababang nilalang ka. Ang dating alok ko, narito pa. Sundin mo ako ngayon. Palalakihin ko ang bid. Sa pinakamataas na antas. Tulungan ang iyong two family. Lumalala pa ang utang sa dagdag na bayarin. Wala ka na nangangarap ng ganda. Mas gugustuhin ng two family. Mabaon sa utang kaysa ibenta ang anak. May mga saksi rito. Kapatid, Matigas hanggang wakas. Kapag hindi nabenta ang bilya mo, makikita natin ang yabang mo.
Kasalukuyang item sa auction, ang 2 family villa, simulang presyo, 5 milyon. 5 milyon.01. Talagang bumagsak ang 2 family. Nakakaawa. Halos hindi tumataas. Ng 10,000. May mas mataas pa, bibenta na. Target ang binibining to. Hindi ka panipaniwala. Ang halaga ng 2 villa ay nasa 60 milyon. Bakit walang seryoso? Ano ang gagawin natin, kapatid? Uyan do, may pag-asa pa. Pumayag ka lang sa kondisyon ko. Magbabayad ako ng 80 milyon para pansamantalang matulungan ng do. Malampasan ang krisis na ito. Punong katulo, si Miss Do ay kasalukuyang nahaharap sa problema. Dapat ba tayong makialam? 5.01 milyon. Unang tawag. Nauubos na ang oras. Uyan, mahal ko. Wala lang yan. Hindi tayo aasa sa ganyang mga tao. Tama, hindi mapagkakatiwalaan. Jiang Feiyang, hindi natin kailangang makinig sa kanyang kabalbalan. 5.01 milyon. Pangalawang tawag. 80 milyon para sa pamilyang Do ngayon ay makakalutas ng maraming problema. 5.01 milyon. Ikatlo, tawag. 300 milyon. Sino siya? 300 milyon. 3 beses na mas mataas kaysa presyo sa merkado. Paano ito posible? 300 milyon. Sino itong malaking gumagastos? Sino itong mayaman? Mukhang pera na lang ang pampalipas. 300 milyon. May mas mataas pa? Naalok? 300 milyon unang tawag. 300 milyon pangalawang tawag. 300 milyon ikatlong tawag. Ang boses na ito. Paumanhin, miss. Nais nang nagbid na manatiling anonymous. Maaari ka nang umalis. Hindi ba ako pwedeng tumingin? Hindi. Punong katulo, hinahanap ka ni Miss Do. Bakit mo siya iniiwasan? Kung malalaman niya na ikaw ang nagbid sa villa, matutuwa siya. Sa tingin mo, matutuwa siya. Oo naman. Pero hindi ako sigurado. Yuyu. Yuyu, huwag kang mag-alala. Kapag may pera na ako, bibilhan kita ng villa. Agad. Alaynan. Siya na nga kaya yon. Okay lang ako talaga. Mabebenta ba ang villa para sa lahat ng utang? Higit pa. Mabuti kung gayon. Naging swerte ka ngayon dahil may mabait na tumulong sa'yo. Pero kayong dalawang talunan. Sa susunod, hindi na kayo kasing swerte. Fee. Yuyu, huwag mo siyang pakinggan. Ang mga araw natin ay gaganda pa. Maghintay ka rito saglit. Kukunin ko ang sasakyan. Yan. Moyang. Kailan ka bumalik? Bakit hindi namin alam? Kagabi lang. Patawad. Ngayong nalaman ko lang, ang pagkalugi mo, naging tulong sana ako. Okay lang, tapos na ang lahat. Sapat na ang iyong pag-aalala. May mga kaibigang naghahanda ng welcome party ngayong gabi sa hotel ng pamilya ko. Gusto mo bang sumama? Mga mabubuting kaibigan tayo. Siyempre sasama ako. Hoy, kaibigan mo rin ako. Bakit walang imbitasyon? Kayong dalawa palagi, magkasama. Halina kayo. Kaya naman pala, magkababata at magkaklase. Pinakamahusay mong kilala kami. Jizay. Tawagin ba natin si Miss Do na bumalik? Hindi mo ba nakikita na ang saya niya? Wala siyang gana bumalik. Ganito kasi yan. Tabi. Kuya Makduang. Do yan, dumating ka na. Halika na, halika na, halika na. Umupo ka dito. Salamat. Bangkarote na ang pamilyang Du. Bakit, Makduang, hindi mo ba ako nakikita? Pinoprotektahan mo pa rin si Duuyen. TSK. Salamat.
Duuyen, narinig ko, bangkarote na ang pamilya mo. Kumusta ang lagay mo nitong mga nakaraan? Okay lang. Hindi kailangan, mahiya pa. Bakit hindi tayo mangolekta ng pera para sa'yo? Taon-taon, kami ay nagbibigay ng donasyon sa mga mahihirap. Imbis na ibigay sa kanila, sa iyo na lang lahat. Tunganhay. Iyan nga, Duuyen, wasak na ang pamilya mo. Huwag mo nang isipin ang hiya. Lahat para sa ating matagal na pagkakaibigan. Magbigay tayo ng ilang barya. Sinadya nila akong inisin. Kung palihim kong kunin ang donasyon, mahuhuli ba ako? Ang mga kawanggawa, kumukuha ng bahagi, ang perang donasyon, talaga bang ibibigay ninyo lahat sa akin? Oh, sino ang nandito? Iginagalang na si Miss Du. Nasa hirap ka na pala ngayon, pero ang bilis tumanggap ng donasyon, ang perpektong timing. Pera hatid sa pintuan, mangmang lang ang tatanggi. Miss Song, WeChat payment, o Alipay, CJ, na-screenshot ko na ang iyong EVT code. I-post mo sa group chat. Duyuan, walang hiya ka. Hoy, malinaw na ikaw, ang nagboluntaryong magbigay muna. Huwag mong sabihin na, kumakain ka na ng sinabi mo, sino naman ang aatras? I-scan ko na ngayon din. Natanggap ang bayad, 10,000 yen. Pumasok na ang bayad. Malaking gastador. Medyo kinakapos ako. Paano kung tulungan mo rin ako? Hindi naman lugi ang pamilya nyo. Bakit ka pa sasali sa pila? Malay mo. Baka bumagsak din ang negosyo. Padadalhan kita agad. Hoy. Sa mga bilog natin, hindi lahat, tulad ni Duyo, walang silbing tagapagmana, nagwawaldas ng malaking kayamanan. Mali ang pagkilala ng kuya ko. Pero babawiin natin ang atin. Kahit na, hindi natin makolekta ang utang. Itatayo natin lahat muli. Naniniwala ka ba talaga sa sarili mong salita? Hindi ko kinakagat yan. Tama na. Ito ang aking welcome party. Wala nang pag-usapan si Duyuan o umalis na kayo. HMPH. Nagpapapogi ka lang. Yumi, punta lang ako sa Sisi. Sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Gusto ko lang mapag-isa. Sabi ko na nga ba, si Song Fei Yang, ang tanga na iyon, hindi nakapagpigil. Ito ang palikuran ng mga babae. Lumabas ka agad. Ginoong Don, kinuha mo ang donasyon nila. Bakit hindi mo tanggapin? Ako, Hindi ko nagustuhan. Sa simula pa lang, bakit ako sasang-ayon? bangkarote na ang pamilyang Do. Hindi mo na kayang mapili pa. Ano ang pakialam mo? Huwag kang magpanggap na mataas sa akin. Pakasalan mo ako. At bibigyan kita ng bilya. Mababaawi mo ang iyong marangyang pamumuhay. Sa panaginip Sige, kung ayaw mo ng magandang pakikitungo, huwag mo akong sisihin kung gumamit ako ng puwersa. bitawan mo. Hayaan mo akong umalis. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako ngayon. Bitawan mo. Binibining Du, ngayong gabi, gagawin kita mapahiya ng lubusan. Tingnan natin kung maglalakas. Kapang akitin si Macduang. HMP. Boss, nasa ikatlong palapag ang welcome party. Dapat ba nating tingnan ang sitwasyon at samahan siyang pabalik? Sabi nila, sina Ginoong Mac at Binibining Do ay lumaking magkasama. Sa madaling salita, childhood sweethearts. Childhood sweethearts. Nagkabalikan pagkatapos ng taon. Iyon ang pinakakaraniwan na reconciliation trope sa mga nobela. Sa ikatlong palapag, Nako, sa may banyo, may nag-aaway. Lahat, bilis dito. MS, own. Anong nangyayari? Hali kayo, tingnan ninyo. Tara, sabay-sabay tayo. Alis na. Iniis ko, tapos na ba si Owen sa trabaho? Hindi ako mapakali buong araw. Buksan ang pinto. Tulong, buksan mo na. Buksan nyo. Saklolo, bilis, buksan nyo. Palabasin nyo ako.
Huwag ka nang lumaban. Ngayong gabi, ikaw at ako lang. Walang darating para iligtas ka. Anong ginagawa mo? Saklolo. Tulungan niyo ako. Tulong. Kailangan ko ng tulong. Tarantado, pati ba naman kapatid ko inaapi mo? Sa salvage kita hanggang mawala na ang itsura mo. Kuya Xi, natakot talaga ako. Ayos na. Habang nandito ako, walang mananakit sa'yo. Duyuan, sabihin mo sa kuya mo na tumigil na o tatawag ako sa pulisya at sisirain ko ang pamilya nyo. Nananakot ka pa rin sa kapatid ko? Duyaw, huwag kang lalagpas sa linya. Kung hindi, ay demanda ko kayong dalawa. Sa korte, gagawin ko kayong dalawa. Mabulok sa kulungan habang buhay. Sige, subukan mo. Ipapalabas ko ang surveillance footage ng hotel. Tingnan natin kung ano ang isipin tungkol sa lalaking pumasok sa siya ng babae. Zay, mahal na Ginoong Zay. Hindi ba't sabi mo, pinatalsik sa pamilya? Nagsinungaling ka sa akin. Binalaan kita noong nakaraan, hindi ba? Kung maglakas ka pa ng loob na apihin, si Duyuan muli. Ang pamilyang Jiang ay mabubura mula sa syudad na ito. Mahal na Ginoong Zay. Sa pagkakataong ito talaga, hindi ko kasalanan. Siya ang nanguto sa akin. Siya ang nangakit sa akin. Hindi ako. Hindi ganoon kababa ang standards ko. Ginoo. Yuan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mo Yang, bakit hindi ka pumasok at tingnan? Batay sa timeline, dapat tapos na si Zhang Feiyang ngayon, di ba? Hindi ba iyan ang pinuno ng Ta Corporation? Ta Yinhei, bakit siya nandito? Nalugi ang pamilya, anong koneksyon mayroon? Si Doyen para makilala ang ganong kaestatura. Isa na lang ang natitirang paliwanag. Siya'y kerida lang pala, kaya nahihiyang magpakita, nagtatago sa dilim. Kakauwi lang ni Yuan, nanatili kay Ta Yinhei ilang araw. Bakit siya malapit? Sa tagalabas na si Ta Yinhei? Okay na. Hayaan si Ta Yinhei munang. Unahin natin itong salbaha. Hindi mo ba gustong tumawag sa pulis? Tara na, dadalhin kita doon. Duviet, pakawalan mo ang kapatid ko. Siguraduhin maiuwi mo ang kapatid ko. Alagaan mo ang kanyang pag-iisip. Galaw na. Huwag kang matakot. Mananatili ako sa iyo ngayong gabi. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ako alis kahit saan. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Yan. Ako ito. Huwag lumapit. Yan. Kalma ka lang. Nandito ako. Kung alam ko lang noon pa na si Jen Fiang ay gawin ito sa iyo ngayon. Hindi ko siya dapat pinalampas noong nakaraan. Hindi kita naprotektahan. Yuan. Uwi na tayo. Nandito ako. Mas ligtas na ako ngayon. Tsai Yinhe. Gusto mo na bang tumakbo pagkatapos ng halik? Hindi. Ganun ba? Kung gayon, ano ang halik? Ang ibig sabihin, Nakatayo ka masyadong malapit sa akin. noong huli, tinanong kita niyan. Sumagot ka na. Nitong mga nakaraang araw. Nakahanap na ba ako ng paraan para sumagot sa'yo?
Lahat ay nagsasabi na si Yinhe ay disiplinado at magalang. Namumuhay ng malinis. Bakit iba ang trato sa akin? Kabaligtaran talaga. Paano ito kabilis? Madaling pumayag? Karaniwan kapag nagliligawan, mayroong panahon ng pagsubok. Pagkatapos ng pagsubok, nagiging opisyal na sila. Gaano katagal mo akong niligawan? Naiintindihan ko na. Tanggapin ko ang pagsubok, pero hindi gaano katagal. Naglalaro lang. Ang biro ko. Pumayag nga si Yinhe. Dati ang makilala si Yinhe. Parang daga na nakakita ng pusa. Matatakot ka. Hindi ko akalain na makikita ang araw na tatanggap ng ganito espesyal na trato. Ito na ba talaga ang CEO Zai na kilala ko? Paano siya nagiging ganito kaalalahanin? Hindi mo maintindihan. Ang boss ay nasa pagsubok. Isang pagkakamali at ang opisyal na posisyon ay maaaring mawala. Siyempre kailangan niya na magpatuloy sa pagganap. Masarap ba? Masarap talaga. Muyang, Hello. Muyang, ano ang nangyari? Boss, itong si Mo Yang, siguradong may ibang motibo. Bantayan si Miss Tu. alam ko na. May kailangan ka sa akin. Yuan, gusto kitang makita. May kailangan akong sabihin. Ngayon na. Tama. Kasalukuyan ako, nasa labas ng kumpanya nyo. Sige na. Hihintayin kita sa baba. Bababa na ako. Kailangan kang makita ni Macdo. Bumaba ka at salubungin mo siya. Kakain ako ng tanghalian mamaya. Sige na. Boss, alam mo naman si McDuang, may masamang intensyon. Bakit hinayaan nyo si MS to? Hindi ka ba takot na siya ay? Malinlang ni McDuang? Ang pagpigil sa kanilang pulong ay magiging mas maingat lang sila. Kilalanin ang sarili at ang kalaban. At manalo sa bawat laban. Sino nagsabing luma na ang boss? Napakatusaw niya pala. Sa telepono, seryoso ka. Ano ang kailangan mo? Ang pagiging sikreto na po nila. Iyan ang gusto nila. Kung si Song Engxi ay magsabi ng totoo at direkta, mag-alok ng tulong kay Tu Yuan, baka magalit siya. Ang insidente kagabi sa hotel ng pamilya ko ay dahil sa aking kapabayaan. Pagmamayari ito ng Mo Group, ang silid presidente nitong hotel. Maaari kang tumira dito ng libre sa buong 1 taon. Katatapos ko lang umuwi galing abroad at kailangan kong kumuha ng personal assistant. Gusto mo bang magtrabaho sa aking kumpanya? Ano man ang ibigay ni Zai Yan sa'yo, dodoblihin ko ang bayad. Sa trabaho at tirahang matatag, hindi na kailangan ni Tu Yuan magtiis ng hirap pa kay Zai Yan. Bakit kayong dalawa rito? Ito ay tungkol sa mahalagang bagay, usaping kasal na may kabuluhan. Nais lang namin mag-ambag ng aming munting pagsisikap. Maganda pakinggan sa prinsipyo, pero nandito lang tayo para manmanen. Pero itong si Mo Yang, talagang lumalampas na, nang ahas pa sa harap mismo ng malaking boss, mang-akit ng talento, walang hiya talaga. Hindi papayag si Tuyuan dito. Tama. Si MS, Tu sa tahanan ng Zai, ay napaka-komportable ng buhay. Tiyak na hindi niya tatanggapin ang room card ni Mo Yang. Magkaibigan tayo. Bakit nagkakaganyan pa? Kunin ko muna itong card. Siya. Tinanggap ni MS, Tu ang room card. Baka nga siya, gustong umalis sa pamilya. Posible kayang si MS, Tu, ay gusto talaga si Mo Yang, at ang boss ay reserba lang. Hindi ko rin tiyak. Dahil wala kang matutuluyan. Para sa iyo ang suite na ito. Mukhang kontento ka sa solusyon ko? Kontento. Sobrang kontento. Tungkol sa trabaho. Hindi ko matatanggap ang posisyon na iyon. Bakit? Hindi ba sapat ang alok ko? Hindi. Kung ilang linggo kang mas maaga lumapit, pumayag sana ako agad. Kasi lang. Ngayon, sanay na akong kasama si Tayan Yehe. Sanay na? Yun. Galit ka ba't nahuli ako? Boss, makinig ka. Si Mistong ang pumili sa kanya. Tumahimik kayo. Malinaw kong narinig. Oo nga. Lilit, may iba pa? Kung wala na, babalik na ako sa trabaho. Sige na nga, huwag na lang. Ang bilis mong bumalik.
Nasiyahan ka ba kausap si Moyang? Ano pinag-usapan ninyo? Hindi niya naiintindihan. Magaling kang magpanggap. Hanggang kailan ka magpapanggap? Siyempre masaya. Naghahanda pa nga siya ng malaking regalo para sa akin. Anong klaseng regalo? Presidential suite sa Mo Family Hotel. Residency ng 1 taon. Narinig ko may hotel sila na may presidential suite, hindi lang private pool, na marangyang disenyo, kundi pati magandang tanawin sa dagat. Bawat umaga paggising, pakiramdam ay panibag. Huwag mo nang isipin yan. Bakit mo itinapon ang susi ng kwarto ko? MS2. Pagmamayari ng Tagroup ang hotel na ito, lahat ng aming hotel gumagamit ng presidential suite cards. Akala ko lang, ang mga hotel ng Mo Family ang mayroon nito. Nagkataon akong nagmamayari. Kung mas gusto mo, maaari kang tumuloy. Sa alinmang hotel na gusto mo. Nagsiselos ka ba? Siguro. Maagang natapos ang probation period. Na-promote ka. Ano ang sabi mo? Nagbago ang isip mo. Talagang hindi. Bakit ako tatanggi? Dahil opisyal na tayo. Baka pwede tayong magkalapit. Yuan. Bakit mo ako hinahanap? Naku, paano ko nakalimutan? Malinaw na tinawagan ko si Duvien na pumunta dito. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Kuya, ano nang iniisip mo? Ang insidente nataranta ako at hiningi ko kay Kuya Xi. Naturuan ako ng self-defense. Hindi ako kasing galing. Mag-ingat ka ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Si Jiang Fiduang ay naaresto na. Malapit nang bumagsak ang pamilya Jia. Hindi siya magtatangka. Naguluhin ka ulit. Bumagsak agad ang mga giya. Sino ang makakapag-isip? Gawa ba ito ni Xi Yinhe? Lumilitaw na, ang mahalin ng iba ay napakagaan sa pakiramdam. Sabi ko kahapon, dapat mo lumayo kay Yuan sa aming pamilya. Alam kong si Yuan ay minamahal ng lahat. Ngunit sa huli, hindi kayo magkadugo. Kapag nalaman ng magiging asawa niya, magseselos siya. Hindi ka ang asawa niya. Bakit mo isipin na magsiselos siya? Ikaw, Halika na. Sinabi ko na sa iyo, humingi ako ng tulong kay Kuya Xi. Huwag mo siyang sisihin. ikaw rin. Kailangan lumayo sa ibang lalaki. Pakiusap, kumalma ka. Tungkol naman sa akin, mayroon akong regalo para sa iyo dito. Isang presidential suite sa Mo Hotel, nakabook ng 1 taon. Kunin mo. Simula ngayon, huwag ka nang tumira sa pangit na paupahang bahay. Ang Reg Along ito. Bakit nasa basurahan? Kaya gusto ni Uyen ang suite na ito. Inihanda para sa pamamalagi ni Duvien. Baka, naihulog ko lang. Isang tunay na gentleman, dapat mag-focus sa mahalagang bagay. Huwag pansinin ang maliliit na detalye. Punasan mo lang, gumagana pa rin naman. Alam ko. Pero, saan mo nakuha itong room card? Binigay sa akin ni MacDo. Sabi niya, ang insidente kahapon sa lugar, nagparamdam siya ng pagkakasala, kaya ipinadala niya ito. Pagbibigay ng room card? Si Macdo ang talaga. Malamang sinasamantala ang pagkakataon. Alam kong hindi siya direkta. Pasok ka, Macdo. Oh, bumisita lang. Bakit may dala kang regalo? Akala ko lilipat na si Uyen. Naghanda ng mga regalo. Maging tapat ka, gusto mo ba? Ang kapatid ko, na si Uyen, matagal na kayong magkaibigan, magkapareho ang edad, magkakilala ng mabuti. Kung gusto mo ang Uyen ko, aayusin ko ang pagpapakasal. Huwag hayaang ang iba, mauna o makinabang. Sige. O sige. Aayusin ko ito bukas. Mabuti. Tuyan. Pumasok ako dito.
Nasaan na ang lahat? Huwag kang tumitig sa mga hindi dapat. Ano ang nasa isip mo? Ito ang tunay na tuyan. Noong huling beses sa sala, nagdamit ka ba ng lantad para akitin ako ng sadya? Elan? Ayaw mo ba? Mukhang na-enjoy mo. Hawakan ako noong huli. Hindi ko masasabing ayaw ko. Umamin ka ng tapat. Kailan ka nagsimulang magustuhan ako at nagplano laban sa akin? Kailan ka nagsimula pagbabalak ng lahat ng ito? Mula noong unang pagkikita natin. Nang inakala kong ikaw ay aking kambal na kapatid. Nahulog na ako. Pagdating sa pagbabalak. Siguro noong itinapon ka ng kapatid ko sa aking mansyon. Kung hindi bumagsak ang pamilyang to, kung hindi ka ipinadala ng kapatid ko rito, itatago mo ba ang iyong damdamin magpakailanman nang hindi umaamin sa akin? Wala na ang opsyon na yon. Kuya, bakit mo naman naisipang bigla dalhin ako sa Michelin restaurant? Hindi naman siguro dahil para mapabuti ang araw-araw na pagkain. Ganun lang kasimple. Malalaman mo pagdating natin. Ang pamilyang Hu hindi maaari. Si Makyang ay bagay. Sa tingin ko magiging magaling siyang manugang. Hindi. Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol sa blind date na ito kanina pa? Kapag nalaman ni Tadanha na pumunta ako sa blind date, pupunitin niya ang ulo ko. Yuan, hindi ko inaasahan na darating ka talaga. Ano ang gusto mong kainin, Yuan? Anong palusot ang magagawa ko para makatakas sa sitwasyong ito? Bahala ka. Hindi ba si Misto yon? Subukan na lang ni Misto ang swerte niya. Anong klaseng handaan ito? Bakit hindi ako nabalitaan? Anong handaan? Ito ang blind date na inayos ko para sa kapatid ko. Ay. Blind date. Totoo ba yan? Ito ay usaping panloob ng pamilyang Do. Direktor ta, isa kang dayuhan. Hindi ito tungkol sa'yo. Bilang tagapangalaga niyan yan, mayroon akong buong otoridad. Nasuriin kung sino ang date niya. Bawat manliligaw ay dapat pumasa sa akin. Bagaman naayos na ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang relasyon ni Yinghei at Duyan ay mas komplikado kaysa sinasabi ni Duyaw. Bakit makikialam ngayon matapos ang ilang taon? Hindi ka kailanman naging ganito kasangkot noon. Depende kung kaninong usapin. Yan. Ang totoo, matagal na kitang mahal. Matagal na panahon. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Nangangako ako, kung sasama ka sa akin, alagaan kita ng lubos, aalindugin kita, at bibigyan ng pinakamaganda. Hindi ka na muling magdurusa. Lahat ng gusto niya, makukuha niya sa akin. Mainit na damit sa ganang pagkain, at buong proteksyon. Ano yun sa'yo? Yan. Sumasang-ayon ako sa'yo, hindi tututol ang pamilya, kahit ang kapatid ko ay pumapayag. Gawin mo akong legal mong partner. Ano? Yan. Ano ang sagot mo? Ako. Yuan, tinatanong ka ng kuya mo. Sagot na. Pasensya ka na, Muyang. Hindi ko matatanggap ang Maaari ko bang malaman kung bakit? Tama. Maganda ang katawan at gwapo si Moya, galing sa magandang pamilya. Bakit hindi mo siya gusto? dahil ako. May gusto na akong iba. Ano, may gusto ka na? Sino siya? Bakit hindi ko nalaman? Kasi, kaibigan. Anong klaseng kaibigan? Hindi lang basta kakilala online. Ganong klaseng kaibigan? Hindi, huwag kang mag-isip ng iba. Hindi pa matatag ang relasyon namin. Hintayin mo munang maging matatag. Dadalhin ko siya para makilala niya. Hindi iyon. Anong klaseng tagapangalaga ka ba? Umiibig na ang kapatid ko. Hindi mo napansin? Kahapon ko lang nalaman. Hindi siya yung si Yinghei, di ba? Yuan. Ayos lang.
Kaya kung maghintay. Basta hindi ka pa kasal, may pag-asa pa ako. Hindi na kailangang maghintay. Bilang kuya, dapat maayos siya. Bakit ang kanyang paraan? May istilong nakakaakit. Mabuting tao siya. Kung walang mangyari na hindi inaasahan. Siya na ang makakasama ko habang buhay. Kanina sa restaurant, ang sabi mo. Totoo ba yon? Ano ang ibig mong sabihin? Yun mismo. Na ako'y sa iyo habang buhay. Hindi mo ako pinaniniwalaan. O baka naman, gusto mong humanap ako ng iba? Hindi mo magagawa yan. Kung maghahanap ka ng iba, guguluhin ko mga date mo tulad ngayon. Isip bata ka. Paano kung magmahal ka ng iba sa hinaharap, tapos ako? Hindi mo na maririnig ang iba. Huwag kang mag-alala, Yuan. Ano man ang ibigay sa iyong posisyon ni Muyang, kaya ko ring ibigay sa iyo. Bakit ka gising ng maaga? Mawawala ako sa negosyo ng ilang araw. Ikaw na lang mag-commute sa trabaho. Bawal kang makipagkita kay Muyang. Naiintindihan ko. Alam ko ang mga patakaran. Libre ka ba ngayon, Yuan? Tara't puntahan natin ang exhibition. Pupuntahan kita kapag libre na ako. Yuan, alam mo ba kung anong klaseng mga tao ang nandito sa exhibition? Paano ka naglakad ng ganyan ng suot? May problema ba? Ito ang normal kong damit sa ang corporate attire ay angkop na angkop dito. Nag-cut ka ng trabaho para makipag-socialize. Halatang, nanghuhuli ka na naman ng mayayaman. Sayang, mga bisita ngayon ay mga respetadong kababaihan. Wala kang mapagsasamantalahan dito. Song Entse. Sinong nagsabing naghahanap ako ng lalaki? Halatang halata ka. Kahit bata makikita ang motibo mo. Ngayong si Zai Yinhei ay sawa na sayo. Naghahanap ka na naman ng bagong mapagsasamantalahan. Paano mo ko nasaktan? Ang baho ng bunganga mong parang imburnal. Hiniling mo ang sampal na Ni minsan akong hindi. Sinaktan ng magulang ko. Sino ka ba para saktan ako? Binubuli niyo si Tita Yuan. Sino ka? Lakas ng loob mong itulak ako. Kilala mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa man, ang mga kay Tita Nguyen ay mali. Kaya pala, nagtataka ako paano ka nakakuha ng imbitasyon. Ibig sabihin, madrasta ka pala. tapang mong sabihin yan ulit. Anong gagawin mo? Kung magtatapang-tapangan kang saktan ako ulit, tatawag ako ng security. Tita Nuwet, huwag kang mag-alala. Ang security ay hindi pipigil. Ang marinig yan sa'yo ay nakakapanatat. Maniniwala ka sa bata. Security. Silang dalawa, gusto akong saktan. Paalisin sila ngayon. Silang dalawa, gusto akong saktan. Paalisin silang dalawa ngayon. Opo, munting Ginoo. Ha? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Maghintay ka lang. Sa wakas, tahimik na. Ang galing, Dandan. Bakit ka nandito mag-isa? Nasaan ang nanay mo? Nandoon ba siya? Mama, kokoprotekta ko lang sa magiging asawa niya. Magaling ako, di ba? Lalaki na ako ngayon. Tara na. Lagot na. Bakit nandito ang nanay ni Xihingke? Ang tindi ng ekspresyon ko kanina. Nakita kaya niya lahat? Talaga? Nguyen, lumabas ka kasama ko. Opo, tita. Sobrang tapang ko ba kanina? Hindi plano ni Xiai na gumamit ng pera para pilitin akong umalis sa tayong dahak, di ba?
Huwag kang mag-alala, okay lang, naayos na ni Ahak ang lahat. Ang relasyon ko kay Jiha. Narinig ko na lahat, ang mga araw na kasama siya. Sa tingin mo, kumusta siya? Naging mabuti si Ixie sa akin. Maamo at maalalahanin. Ay, nakakagulat. Hindi ko akalain makikita, ang araw na tatanggap siya, ng ganitong papuri. Tita, masasabi ko po. Ang tingin ni Jiha kay MS, Uyen, ay puno ng lamang. Opo, inay, ang kilos ni Jiha, kay Uyan ay iba talaga. Unang beses kong nakita, ang ganitong pagiging maamo. Inisip ko pa nga baka, nas-APN ng pag-ibig. Tama na yan. Alam kong binayaran ka niha. Pumunta rito para purihin siya. Kung hindi, bakit ko kailangang kalagkarin ang anak ko sa exhibit na ito? Alam ko na yan, walang nakakalusot sa inay. Para sa ating unang pagbisita, tanggapin mo ito bilang regalo. Tita, napakahalaga nito. Hindi ko matatanggap. Mahal kong Uyen. Ito ay regalo para sa manugang ng nanay. Kung isasauli mo ito, ibig sabihin ba ay ayaw mong sumali sa amin? Siyempre, hindi. Ang pamilya Xi ay pinapahalagahan. Ang pagtugma ng estado, tama? Bakit mo? Agad akong nakilala? Kung hindi mo ito sinasadya, pumarito ka sa lumang bahay namin mamayang gabi. Kung ano ang nais mo. Tita Uyen, uminom ka ng tubig. Salamat, Chen Chen. Hindi ba dapat nasa business trip ka? Ay, kung mayroon man, sabihin mo lang diretso kay Uyen. Tita Uyen, natatakot ang tito ko na. Nag-aalala ka lang. Pinipilit niya si Lolo na. Payagan siyang makasama ka. Binugbog siya ng malubhan ni Lolo. Ano? Vehicle van. Nanay, bilasan natin. Malapit nang mabaliw ang tito. Tingnan ko kung saan ka nasaktan. Sugat lang yan. Okay lang ako. Kung nais makita ni Tita Uyen, maghintay ka sa pagtulog natin mamayang at ako na ang maghuhubad para sa'yo. Talaga namang bastos ka. Tadanhak. Nagsinungaling ka sa akin at sinabi mong hindi ka nasaktan. Okay lang. Talagang okay lang. Basta makasal ako sa'yo, hindi na mahalaga itong mga sugat. Mula ngayon, hindi mo na dapat lihimin muli sa akin ang anuman. Walang susunod na pagkakataon. Hindi pa alam ng kapatid ko ang tungkol sa atin. Kung sasabihin ko sa kanya ang katotohanan, kung gayon, sasaktan ka ba niya? Maghintay ka hanggang gumaling bago natin ito pag-usapan. CJ. Huwag kang kabahan. Madali siyang kausapin. Binugbog mo si Xai Yinhe. Hanggang sa ganito, mahirap paniwalaan na madali siyang kausapin. Magandang araw po, Lolo. Kumusta, Tito at Tita? Ikaw ba si Tuyuan? Opo. Naiintindihan mo ba na si Yinhei ay ang aking pinaghirapan? Talagang kahanga-hanga po si Ixie. Ngunit naglakas loob siya, naputulin ang relasyon sa akin para lang maging kasama ka. Paumanhin po. Ngunit tunay ko mahal si Inhe. Gusto kong gugulin ang buhay ko kasama siya. Tama na. Nang isugal niya ang buhay niya. Paano ko titiisin? Paalisan siya sa pamilya? Sana lang hindi mo pababayaan ang Ahak at pamilya Zai. Ito ay handog sa pagsali ninyo. Salamat. %5 ng mga bahagi ng Xi Corporation. Ganyan lang talaga ang matanda. Huwag mo itong dibdibin. Napakagandang regalo. Paano hindi magmamalasakit? Wala akong maibibigay na mahalaga. Maliban sa bilya sa sentro bilang regalo sa kasal ninyo. Lahat ay nagbigay ng regalo. Siyempre, kailangan ko rin ng akin. Meron din ba ako? Salamat. Tara na. Oras na para sa hapunan.
Lahat ng ito, para sa akin ba talaga? Siyempre, ikaw ang tanging manugang ng pamilyang Xi. Zaiyinhe, napakahusay mong asawa. Nangangako ako na aalagaan ko sila at hindi na magbebenta pa. Lanan. Sinasabi mo ba, lahat ng bigay ko ay naibenta? Kinailangan kong ibenta para sa pamilya na magbayad ng utang. Pero nanumpa ako, simula ngayon na di na gagawin. Ang nabenta ay nabenta na, hindi ako galit. Bukas magpapadala ako ng mga kapalit. Halika na, kumain na tayo. Yuan. NSXC, bakit mo ako pinapunta rito? Yuan. Birthday ni Ihak ay 2 araw na lang. Alam mo ba? Alam ko, Ganito kasi ang sitwasyon. Naniniwala ang mga magulang na mahal ka ni Ihak. Gusto nilang gawing engagement party ang birthday niya. Masyado na bang mabilis ito? Nandoon ang kuya ko, hindi ko pa nasasabi. Hindi pa rin alam ni Duviet. Esan, Medyo komplikado. Gusto lang naming mag-engagement muna. Hihintayin ang kasal pagkapag ayos ng pamilya. sige na iyan. Ayos na iyon. Tara na, pumili ng damit. Yuan, ano sa tingin mo nitong damit? Maganda tingnan. Miss, magaling ang panlasa. Obra maestra ng tindahan, gawang kamay lahat, ang nag-iisa, sa buong Beijing. Hindi naman masama, Yuan, subukan mo. Bakit di kasama si X? Hindi ba kailangan ng fit? Sa pagkakataong ito, gusto natin siyang sorpresahin ng espesyal sa birthday party niya. Ipaalam natin. Ganun pala. Ikaw muna ang sumubok. Yuan, tumatawag si Tran. Sasagutin ko sa labas. Max Sangi, bakit ka nandito? Totoo bang ikakasal ka na? Kasama si Tadanhak. Paano mo nalaman? Sa totoo lang, noong hapunan noon, napansin ko na. Puno ng pagmamayari ang tingin ni Tadanhak sa'yo, hindi iyon tingin ng isang kuya. Tanging katulad ni Duviet na walang malay, ang hindi makapansin. Pasensya na, hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo, hindi ko pa lang nasasabi sa kapatid ko. Pero, gulat ako, pumayag ang pamilya sa mabilisang kasal. Mukhang, pinaghirapan ni Tadanhak. Karapat dapat siya sa'yo. Kapag kasama si Tadanhak, mas marami siya isinakripisyo kaysa iba. Huwag kang mag-alala. Aayon din ang kapatid mo sa kasal nyo. Alainan, Kailan ang kasal? iPadal mo ang imbitasyon sa akin. Talagang, malaking sobra ang ibibigay ko. CJ, Si Miss Do ba to? Tama ba? Akala ko rin si MS Do. Pero, bakit siya kasama ni Mac Duam? Paano ko malalaman? Ano nang pinag-uusapan nyo? W walang importante. Boss, ang media ngayon, mahilig kumuha ng wala sa konteksto. May mas malalim pa sa istorya. Oo, tama. Yan. Uwi ka na ba mamaya? hindi muna ako uwi ng ilang araw. Sabi ng kuya ko, miss ka niya. Makikipaglipay muna ako. CJ, mag-ingat ka ha? Miss mo na ba ang kapatid mo? Naiinis ka na ba sa kanya? Gusto mo na bang iuwi siya? Malinaw na nagsisinungaling si Yan. Hindi talaga. President Zai, may dahilan si MS, Do. Dapat pagtiwalaan mo siya. Pagtiwalaan mo siya. Tiwala talaga ako sa kanya.
Yan. Tama na muna yan. Pwede tayong umorder ng cake. Eksakto. Tingnan mo yung mukha niyang kuti. Ay, wag na. Malaki na nagawa ni President Xi. Para sa'yo. Kailangan kong personal na gumawa ng para sa kanya. Itong birthday cake, kailangan kong gawin mismo. Huwag kayong mag-alala, bago ang birthday party, matatapos ko lahat. Kapag nalaman ni Yinhei, matutuwa siya. Talaga. Direktor Ta, may mali. Miss Du, Ila, talagang nagka-engagement. Tol, pinilit ba ng Due Pharmaceuticals si Miss Du na mag-engage? Kung hindi, bakit siya nag-engage kay McDowell? Wow! Birthday ni Tadan ha? Ganito ka grand? Personal delivery pa? Iba na ngayon. Paano naman? Makikita mo pagdating natin. Sige na nga, kapatid ko, kasama pa rin niya. Para sa kanya na rin. Hak, bakit? Ang aga mo namang dumati. Huwag ka nang mag-engage kay McDoong. Alam kong matanda na ako at boring, hindi kasing sikat niya. Pero hindi ako mabubuhay kung wala ka. Talagang imposible. Ano nang sinasabi mo? Bakit ako makikipag-engage kay Hindi ba ito ang iyong engagement party? Nako, bata ka talaga. Hindi mo ba nakita kung sino ang nasa sign? Kaya, ito ang aming engagement party. Nais kitang sorpresahin, pero mukhang nabigo ako. Nandito ka na rin sa wakas. Magbihis ka na agad. Malapit nang magsimula ang seremonya. Hooray! Karawan ni Zai Yinhei. Pero mas mukha ito. Isang selebrasyon ng kasal. Magpapakasal na ba siya? Nag-e-engage na nga si Yinhei. Kanino? Hindi ko narinig na gusto niya ang mga babae. Kay Tu Yuan. Nakikipagdegosasyon ka sa akin? Inimbitahan kita ngayon upang pag-usapan ang kanyang kasal kay Yuan. Kung papayag ka, formal na natin ang kanilang engagement ngayon. Kaya itong pagkakaiba na binanggit mo, ay tungkol lang dito? Kamusta ang suot ko sa suit na ito? Pwede na. Tanga, pinagkatiwalaan kita sa kapatid ko at naglakas loob kang ligawan siya? Bakit mo siya sinuntok? Sinabi mong ayaw mo sa mga tulad niya. Nagsinungaling ka sa akin. Natakot akong magre-react ka. Eksakto sa ganito. Kasalanan ko ito. Niligawan ko muna si Yuan. Kung galit ka, ibuhos mo sa akin. Huwag mong isiping di kita babatuhin. Kapatid, pero gusto ko talaga siya. Ano bang espesyal sa kanya? Bakit ang baba ng standards mo? Mabait sa akin si Ginoong Xi. Huwag mo siyang husgahan at huwag mo talaga magbulag-bulagan pa. Hindi siya masama. Kung sasabihin kong hindi, anong gagawin mo? Kapatid, nakikiusap ako. Gusto ko talaga siyang makasama. Gusto ko lang manatili sa kanyang tabi. Zai Yinhei. Kapag naglakas ka, paiyakan si Yuan. Isusugal ko ang buhay ko para pagbayarin ka. Pumapayag ka, di ba? Tingnan natin yan. Kuya, ikaw ang pinakamabuting kapatid. Bitawan mo ako. Traitor kang bata ka? Dahil pamilya tayo, tumigil sa pagtayo, maupo ka. Tama nga. Magbihis ka na agad. Masakit pa ba? Masakit. Ang cake na ito, ginawa ni Yuan. Nagpraktis ako ng marami. Pero hindi pa rin ito mabilis sa tindahan. Sana di mo magustuhan, Ginoong Xi. Kaya siya nagpalab para sa sorpresa ko. Huwag mo akong itago. Higit pa sa sorpresa, gusto lang kita sa tabi ko habang buhay. CJ, hindi na ako magsisinungaling. Villa ng pamilyang Duna na auction. Bumabalik na sa tunay na may-ari. Alam kong ikaw lang talaga. Walang iba kundi ikaw. Ganito kabut ang trato mo. Si Yinhe, napakabuti mo sa akin. Hindi ko napansin dati, mga tinatago mong motibo. Mula ngayon hanggang sa kasal.
Hindi ko papayagan. Si Yuan na makasama ka. Hindi ko rin papayagan. Manatiling personal secretary mo. Umuwi na tayo ngayon. Tawagan mo na. Ginoong Xi, Yuan, na-miss kita. na-miss din kita. Magmadali tayo at magpakasalagat. Pag-isip sa mga susunod na araw nang hindi ka nakikita, labis na nagpapahirap sa puso ko. Ginoong Xi, gusto kong maghintay hanggang ang kuya ko. Patatagin ang Du Corporation bago kita pakasalan. Si Yinhe, hindi ka galit? CJ, Yuan, lahat ng desisyon mo. Igagalang ko ang mga yon. Iniwan mo ang kumpanya mo para pumunta rito? Ano ang nagdala sa'yo sa aking munting tindahan? Kailangan pa ba ng dahilan para bisitahin ang kapatid ko? Kapatid, Gaano ka nakatanda para tawagin pa akong kapatid? ikaw. Alam kong mali ang pagtago ng engagement ko kay Yuan. Labis ang aking pagsisisi. Kaya't nagpa siya akong mamuhunan ng 50 milyon sa Cortezo bilang taos pusong paumanhin. Maganda pakinggan, pero alam ko, ang tunay mong pakay. Sinabi sa akin ni Yuan ang lahat, pakakasalan mo ako, pagkaahon ng korte daw, lahat ng panunuyo mo. Para lang mapang-asawa, ang kapatid ko. May problema ba? Siyempre naman. Linawin ko lang. Hindi papayagan ng korte daw, ang pamilyang Zai. Umalis ka. Sino ang mag-aakala kay Master Xi, sikat na binata ng kapital, na makikipagkonsabahan sa akin? Sa isang bodega, mga tuso talagang transaksyon. Hindi ka ba takot? Nababaluin ka ulit ng kapatid. Nagtapos ako tulad nito. Ito ang kasalanan ng iyong kapatid. Dahil ang aming pakikipag-ugnayon, gusto lamang niya na i-install ang mga kamera ng surveillance sa'yo. Monitoring ni 24 paghahatid ito. Walang ibang sino sinabi sa amin na magtago ang aming relasyon mula sa kanya? Iminungkahi ko ang pag-invest sa Duthe Corp. Ngunit tinanggihan din niya ito. Sa rate na ito, kailan ako kailanman upang magpakasal sa'yo. Kahit ang aking kapatid na lalaki ay kumikilo, matigas sa ibabaw, siya ay talagang consider. Hindi niya gusto ang iyong tulong upang maiwasan ang Duthay. Nahuhulog sa likod ng Tafe Group, kaya hindi ko mawawala ang aking nakatayo sa pamilya. Gumagamit siya ng kanyang sariling paraang upang maprotektahan ako. Walang pangangailangan sa pagsasali. Walang tao sa pamilya Xi. Liu. Alam ko na. Ngunit hindi siya. Tingnan ito sa paraang. Inaasahan kong sa lalong madala, dalhin ka sa bahay bilang aking ikakasal. Boss na ngayon, mas madalas na balita ng duty kaysa sa aming sariling kumpanyon. Maraming beses higit pa. Sa rate na ito, dapat aming kumpanya sa duty branch office. Nagiging mas luma ang Direktor Zai, ang kanyang kasala. Hindi dapat kayo dalawa. Gossip sa likod ng mga tao, panatilihin ito pababa. Boss, may ideya. Upang makatulong sa'yo na mag-asawa si Miss Do, mas maagan. Dito mismo. Si Chairman Do at Miss Do, kahit ayaw kitang maid amay. Panlabas na anyo lang yan. May mga dekalidad na proyekto na mapagkakakitaan tayo. Pwede nating day in ang mga bidding para sa pamilya Do. Basta't walang makakaalam, walang makakahalata. Ligtas tayo. Walang butas. Nakuha na. Oy, dumarating na pagkain mo. Paid liver mo pa talaga? Jiang Feiyang, wala ka talagang kwenta. Food delivery. Ikaw na yan. Song Engxi. Nandito ka pa sa CTB para lang lay ako? Syempre hindi. Naghahain ako ng pagkakataon para yumaman ka. Kailan ka naging mapagbigay? Ako, hindi ako nagpapatalo. Maging kasangkapan ka lang para sirain ang pangalan ni Do Yuan at puksain ang kasal ni Mo Yang.
Ang 50 milyon na ito ay iyon na. 50 milyon. Ang laki naman ng offer mo. Mukhang, galit na galit ka talaga sa kanya. Ninakaw ba ang nililigawan mo? Bakit ko? Tutulungan ka? Galit ka rin sa pamilya. Magkatulong tayo sa magkatulad na hangarin. Eddie, congratulations sa ating kolaborasyon. Uy, kapatid. Tingnan mo to. Nakakuha ako ng imbitasyon para sumali sa Gay Project ng City. Totoo yan. Sabi nila, ang project na ito ay may daang milyong pondo. Ang pagkumpleto nitong project ay magpapataas ng estado ng ating pamilya. Seryoso ako. Nararamdaman ko ang swerte ng ating pamilya ay magbabago na. Biglang nakakakuha ng maraming projects na ganito. Kapag lahat ng projects na ito natapos, sa wakas ay makakapag-asawa kay Emista. Maging makatwiran ka. Ang ulo mo'y puno lang ng kakit-akit na si Tadanha, hindi ba? Huwag mong pag-usapan ng masama si Emista. Bukod pa dyan, ikaw pa nga ang nagpakilala sa akin sa kanya. Noon, pinaniwalaan ko ang pagkatao niya. Sino ang mag-aakala na wala pala siyang ganun? Ayokong marinig. Mag-aral ka na lang ng algorithms mo. Ngayong mayroon akong magandang balita. Kami ng kapatid ko nakatanggap ng imbitasyon sa Gay Project ng City. Zaifeng, Sir, ang live project na ito para sa CTA. Binigay mo ba sa pamilyang to? nagplano sana ako, ngunit ang pondo ng project ay masyadong malaki. Hindi ako naglakas loob na ituloy. Hindi ba ako kahanga-hanga, Dimita? Ang ating yuan-yuan ang pinakamagaling. Pagkatapos ng project na ito, magpapakasal na tayo. Sang-ayon. Bantayan ang project na ito ng mabuti. Nararamdaman ko na may iba pa dito. Naiintindihan. Ang isda na kagatang pain. Inaabangan ko ang iyong pagganap. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Labanan sa AI bidding. Philip Yang, anong ginagawa mo rito? Halatang nandito ako para sumali sa bid. Ang may wala kundi basura sa isip tulad mo, nangangahas mag-bid. Kahit ano pa yan, ako'y mas mahusay kaysa sa tao na lugi ang sariling kumpanya, tulad mo. Ikaw. May totoong galing ka ba? Pagdating ng oras ng bid, makikita natin ang totoo, huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging mga natalong kalaban ko. Ito ang kumpleto, buod ng datos mula sa aming key. Ito ang pinakamahusay na panukala na nakita ko na may kumpletong kalkulasyon. Mukhang sila ang mga tunay na mananal. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tiyak ang tagumpay. Mga hukom, may protesta ako. Nagtataka ako kung ano ang masasabi niya. Gusto kong itanong, bakit ang pangunahing datos ay kapareho ng sa kumpanya namin? Maaari bang nanakaw mo ang aming datos? Philip Yang, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Ang datos na ito ay personal na kinwente ko. Sigurado bang gawa mo? Bakit hindi mo tingnan muna ang datos ko? Diyos ko, Paanong nangyari ito? kung hindi nanakaw, ito ay hindi kapani-pani walang pagkakataon. Kahit magkamukha sila, paano mo mapapatunayan na kinopya namin sila? Baka sila ang kumopya sa amin. Dahil ang kumpanya niya ay pinopondohan ko, habang ang kumpanya mo walang malaking halaga. Kami. Nag-invest ako ng 10 milyon ng isang namungunang team na binuo ang mga natuklasang ito. Paano nagawa ng maliit na walang sapat na pondo o kakayahan sa R&D makagawa ng ganito katumpak na data? Kaya gawa ni Miss Song, ang yaman ng pamilya niya, suporta ng buo sa kumpanya na may maraming kapital at mahuhusay na talento. Kung ikukumpara, kulang ang C-Corp sa suporta at pondo. Kainahinala, pareho silang startups, pero nahihirapan ang C-Corp dahil sa limitadong resources at kaunting tauhan. Paano nagawa ng iilan makalikha ng ganito kadalisay na data? Ang tunay na nanggaya ay malinaw sa unang tingin. Binayaran ni Song Engsi ang mga hurado para nakawin ang data ng C-Corp. Ang kasong plagiarism ngayon ay nasa balikat nila.
Walang ebidensya, walang investigasyon. Paano mo kami inaalipusta? Ang maling akusasyon na ito, hindi pipigil sa alyansa ng si Corp sa pamilyang Mo. Si Mo Yang ay magiging akin. Ikaw, Hindi kami nagnanakaw. Tinatakpan mo sila. Seniora, magpatunay gamit ang ebidensya. Walang ebidensya? Paninirang puri yan. Tatawag ako sa pulis. Ay demanda kita sa paninirang puri. Sino ang nagsabing walang pruweba? Zai Yinhei. Bakit siya nandito? At sino ka naman? Huwag kang magyabang. Sabi mo may ebidensya ka. Kung gayon, ilabas mo. Kung hindi mo kaya, ay demanda kita kasama sila. Unang beses kong nakita ang isang taong sabi na humukay ng sariling libingan. Wang Jun. Ibigay mo sa akin ang data mula sa To Corporation. Tulungan mo akong sirain sila habang nagaganap ang bidding at itong 10 milyon ay sa iyo. Kabalintunaan. Ang tunay na magnanakaw ay nagpapanggap na sila ang biktima. Kayo ang mga kriminal. Ikaw. Zai Yinhei. Si Do Yuan ay engaged na kay Mo Yang. Bakit mo pa siya tinutulungan o gusto mo na maging walang kahihiyang tuta niya? Sino ang nagsabi sa iyo na engaged ako kay Muya? Saan nanggaling ang chismis na ito? Ano ang ibig mong sabihin? Sa katunayan, kami ay engaged na, matagal na. Imposible. Jiang Feiyang, Song Engxi, Wang Jun, kinasuhan kayo ng panunuhol at malisyosong paninirang puri. Kasalukuyan na kayong inaaresto. Anong ginagawa ninyo? Pakibitawan ako. Palayain ako. Sabihin, bakit mo sinusundan si Song Engxi ng walang dahilan? At bakit naman? Biglang dumami ang proyekto ng kumpanya? Patago mo ba? Inayos para tulungan tayo. Hindi dahil ang husay ng iyong team ay nakaakit ng mga kliyente natural. Nakialam ako. Gusto kong ang kumpanya ay mas mabilis na maging matatag. At pakasalan ka agad. Yuan, galit ka ba sa akin? Talagang pinagsisihan ko ito. Yuan, malapit na sana ako. Natawagan ka. Nakita mo ba ang trending news? Sina Song Engxi at Jiang Feiyang ay naaresto dahil sa panunuhol sa mga hukom. Alam ko na. HMPH, buti nga sa dalawang iyon, sa lahat ng kanilang masamang gawa, iyan ang karma sa kanila. Nga pala. Bakit mo ako tinawagan? Kailangan kita para pumunta ka at tulungan sa pagpili ng wedding dress. Kaka-engage lang natin. Bakit nagmamadali sa kasal? May nagiging mainipit. Sumasang-ayon ka ba talaga? Napakasalan ako. Higit pa sa kahit ano pa. Yan. Hindi ko akalain na gagawin mo to agad. Kasal ka na agad, nangako tayo noon. Kumuha ng wedding photos. Ngayon kasal ka na. Wala pa akong boyfriend. Bakit hindi ka rin maghanap? Huwag mo nang panoorin ang mga streamer. Huwag mo nang banggitin. Ngayon hindi na ako makapanood. Kahit gusto ko pa. Siya ang soulmate ko. Tumigil na siya sa pag-stream. Nawala sa platform. Na ba ng account? Hindi naman. Bigla na lang siyang nawala. Nag-message ako sa kanya. Walang sagot. Nakakainis talaga. Naging busy sa trabaho. Nakalimutan kong may fans ako. Dapat panatilihin ang koneksyon. Tumigil siya sa social media. Baka huminto ka na sa paghihintay. Hindi ko magagawa yan. Matagal bago ko. Nahanap ang dream guy ko. Hihintayin ko ang pagbabalik niya. Inayos ng kapatid ko para sa'yo. Ang daming blind dates. Pumili ka na lang. Mas mabuti pa kaysa online crushes. Ayoko nga. Bakit ka ba matigas? Hindi ako naghihintay para sa'yo. Anong pakialam mo? Siyempre concern ako. Ang paghihintay mo sa kanya, nakakastress sa akin. Yan. NXC, mukha kang kaakit-akit ngayon. Kuya, okay ka lang ba? Hindi ako okay.
Kasal ka na ngayon, hindi mo pa rin siya makalimutan. Hindi ko siya makalimutan. Hindi ko siya malilimutan sa buhay na ito. Mahal kong munting kapatid. Paano niya nagawang agawin ka? Huwag ka nang umiyak, ang mga luha mo ay nagpapaluha rin sa akin. Sige. Hindi na ako iiyak. Alam ko na mabuting tao ka. Ibinilin ko ang kapatid ko sa'yo. Pero, kung pabayaan mo siya, at siya'y maltratuhin, hindi kita mapapatawad. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ibibigay sa'yo ang pagkakataong iyon. Binibini to Yuan, pipiliin mo bang si Zai Yinhei na iyong maging asawa sa hirap at karamdaman na makasama niya habang buhay? Ako, Ginoong Zai Yinhei, pipiliin mo bang si To Yuan na iyong maging asawa sa hirap at karamdaman na makasama siya habang buhay? Ako. Nagpakasal ka na rin sa iyong mahal. gusto ko pang uminom. Ginoong Xi, talagang gusto ko pa. Lasing ka na. Itutuloy natin bukas. Sobra na tayong Sige na nga. Mayroon pa tayo mas mahalagang gawain. Tama. Mayroon pa tayong talagang mahalagang bagay. Alainan. Ay nga, kailangan nating bilangin ang pera sa kasal. Mahal, ang dami nating pera. Sa tingin mo mahalaga ito? Ginoong Xi, tingnan mo. Nagpadala si Muya 500 milyon sa kasal. Malaking halaga yan. Mapagbigay siya. Enye. Nagsiselos ka ba? Bakit naman siya ang talo? Walang punto para magselos. Ginoong Xi, gusto kong sabihin sa iyo, ang lihim ko. Noong nasa eskwela pa ako, gwapo rin si Muya. Tapos ano? Tapos nakita kita. At alam kong ikaw ang pinakamagaling. Ganon kagwapo ang asawa ko. Pero ang pakialam mo lang ay sa pera sa kasal. Ano ang dapat kong isipin? Isipin mo ang